Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay June 29, 2024, Sabado. At ngayon po ay dakilang kapistahan ni na Apostol San Pedro at San Pablo. Ang ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa mga gawa ng mga Apostol, chapter 12, verses 1 to 11. Noong mga araw na iyon, sinimulang usigin ni Haring Herodes ang ilang kaanib ng simbahan. Pinapugutan niya si Santiagong kapatid ni Juan. Nang makita niyang ito'y kinalugod ng mga Hudyo, si Pedro naman ang kanyang ipinadakip. Nangyari ito noong pista ng tinapay na walang libadura. Pagkadakip kay Pedro, ito'y kinulong at pinabantayan sa 4 na pangkat ng tiga-4 na kawal. Ang balak ni Herodes ay iharap siya sa bayan pagkatapos ng pista, kaya't nanatiling nakabilanggo si Pedro. Samantala, siya'y taimtim na ipinananalangin ng simbahan. Gabi noon, si Pedro'y natutulog sa pagitan ng 2 kawal. Gapos siya ng 2 tanikala at may mga tanod pa sa harap ng pinto ng bilangguan. Siya'y nakatakdang iharap ni Herodes sa bayan kinabukasan. Walang ano-ano'y lumitaw ang isang anghel ng Panginoon at nagliwanag na mabuti sa silid-piitan. Tinapik niya sa tagiliran si Pedro at ginising. "Bumangon ka, dali," wika ng anghel. Pagdakay nakalag ang mga tanikala sa kanyang mga kamay. Magbigkis ka at magsuot ng panyapa," sabi ng anghel. Gayon nga ang kanyang ginawa. Sinabi pa sa kanya ng anghel, "Magbalabal ka't sumunod sa akin." Lumabas naman si Pedro at sumunod sa kanya. Ngunit hindi niya alam kung tunay ang nangyayari. Ang akala niya'y nananaginip lamang siya. Nakalampas sila sa una at pangalawang bantay. Nakarating sila sa pintuang bakal na labasan patungo sa lungsod. Ito'y kusang nabuksan at lumabas sila. Pagkaraan nila sa isang kalye, biglang nawala ang anghel. Naliwanagan ni Pedro ang nangyari kaya't sinabi niya, "Ngayon ko natiyak na totoo palang lahat. Sinugo ng Panginoon ang kanyang anghel at iniligtas ako sa kamay ni Herodes at sa inaasahan ng mga Hudyo na mangyayari sa akin." Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat. Ang ating simbahan, buong simbahan po ay nagdiriwang ngayon ng dakilang kapistahan, solemnity ng 2 alagad na kinikilala natin mga haligi ng simbahan. Si Apostol San Pedro at si Apostol San Pablo. Bagamat si San Pablo ay hindi kabilang sa 12 alagad na nakasama ni Jesus nung siya ay nagsisimula pa lamang magpakilala sa mga tao, at si San Pablo noon ay kilalang taga-usig ng mga Kristiyano, pero nang magpakita ang Panginoong Jesus at tawagin siya para sa isang special din na misyon na magpahayag ng mabuting balita sa mga hintil, ngayon ay sila ang itinuturing na mga haligi ng simbahan. Kung maalala po ninyo ulit, kung bakit si Pedro ang naging pinuno ng simbahan, na siyang sinusundan ng ating mga Santo Papa, at ang kanyang imahin ay merong hawak-hawak na susi bilang kapangyarihan na ipinagkaloob sa kanya ng Panginoon na tagapanguna ng simbahan, at sinasabing, "Ano man ang ipahintulot mo sa lupa, ipahintulot sa langit. Ang ipagbawal sa lupa ay ipagbabawal sa langit." Samantala, si San Pablo naman, ang makikita po ninyong imahin kadalasan ay meron siyang hawak na espada, bilang ang kanya namang otoridad ay sa salita ng Diyos na ipahayag ito sa lahat ng tao, lalong-lalo na sa mga hintil. So kapwa sila o pareho silang inatasan ni Kristo na maging mga pastol ng simbahan. At sinasabi nga rin po, si Pedro ay kumakatawan sa mga Santo Papa,
bilang pinuno ng simbahan, bilang mamumuno sa simbahan. At si San Pablo naman, no, base sa mga pag-aaral, ay kumakatawan sa mga obispong naatasang mamastol sa iba't ibang teritoryong pangsimbahan. So, yung sa kanya din pala yung simula yung mga missionary church, no, yung pagpunta sa iba't ibang lugar para ipahayag ang mabuting balita. Ito po yung kaya nga mahalaga sa atin po, no, sa simbahan natin yung tinatawag na apostolic succession. Nagpapatunay na no, yung sa marka po, no, pag pinapahayag natin ating pananampalataya, one holy apostolic church, no, na tinatawag dahil ang ating pong ugnayan ay nakaangkla po, no, sa mga pinuno ng simbahan noong sinauna pa, si Pedro at si Pablo. Kaya ngayon po ay maririnig natin, no, sa bawat pagbasa ngayong araw na ito, no, sa atin pong pagpapahayag ay kung paano sila nabigyan at saan ang galing ang kanilang pong kapangyarihang mamuno sa ating simbahan. Kaya ganito po, no, yung ating pinananaligan. Kaya kahit ano pang pagsubok ang dumating sa simbahan natin, ay hindi ito nabubuwag. Kahit pa mismo ang mga tao na naglilingkod sa simbahan ay masangkot sa mga iskandalo, masangkot sa mga katiwalian, mananatiling nakatayo ang ating simbahan dahil ito po ay itinatag ni Kristo na siya namang ipinagkatiwala sa mga alagad. Pinagkatiwala kay San Pablo, pinagkatiwala kay Pedro. Kaya patuloy natin pa rin na ipagdasal po ang mga pinuno ng ating simbahan, ang mga leader na silang mga inaasahan na magiging sandigan at magiging gabay natin para sa isang mas malalim na pananampalataya sa ating pong Panginoong Hesus Kristo. Kaya maligayang kapistahan po ng pagdiriwang natin dito po kay San Pedro at San Pablo.